bulaklak. Di ba? Wala na tayo dun sa bunga na pwedeng gawing pinipig. Tama mga kapatid? Nasaan na tayo ngayon? Pareho dun sa kung ano yung itinanim. Yes. Nandun na sa maturity. Ano yung maturity? Kung ano yung tinanim, yun na rin yung kalagayan ng bunga. Ang kagandahan, kung yung tanim ay isa, tumubo at namunga, ito ay dumami. Amen. Kasi kung yung isang butil itinanim, namunga, isa lang din, lugi. Sino yung tinutukoy ng ating Panginoon? Diba? Si Jesus Christ at ang kanyang nobya. Pag sinabi nating nobya, hindi lang po tayo ngayon sa panahon na ito. Nagsimula yan sa sinatawag na araw ng Pentecostes hanggang sa ating panahon. At kung meron man tatawagin, so patuloy lang tayo na maglingkod. At kung may hayo, pastorin, umayo pa rin tayo. Kung may mga open door, uya pa rin tayo. Kasi mga kapatid, kailangan matawag yung last predestination. Amen. Amen. So yun ang ginagamit madalas ni Brother Branham na halimbawa. What is it? Just exactly like the same grain that went in the ground, the same Jesus, parehong Jesus eh, pero in bright form. Yun. Tama. Tama mga kapatid? Yes. Parehong Jesus, pero bright form. Tama mga kapatid? Tama. Amen. Kung ano yung tinanim, Yun din. yun din yung magiging aanihin. Oo. Kung kulay gold yung Amen. itinanim, Yun din talaga. hindi naman po pwedeng anihin mo yung kulay green. Kailangan aabot din siya sa maturity. Same, kung ano yung tinanim, yun din. So yun yung nakikita namin, mga kapatid. Amen. Again, hindi pwedeng angkinin ng isa. Yan. Hindi pwedeng angkinin ng panahon lang ng ito, kundi yan ay lahat ng bahagi ng bride. Kasi tinawag din yan ng prophet na body of Jesus Christ. Bagamat feminine in designation, pero in-express nila ang Diyos in this day in many membered body. Yes. Kung paano siya ay one man, tayo ngayon ay many membered body. Amen. Sabi ng prophet, siya ay naibotelya sa isang tao lang, pero ngayon, siya ay naibotelya sa maraming mga tao. Amen. Tama mga kapatid? Amen. Ngayon, hiwalay ba tayo doon? Hindi po. Kasi kaya nga mayroong new birth eh. Mayroong kapanganakang muli. May kwinikin sa atin. Dahil tayo ay binhi, sabi ng prophet, hindi yung person ang predestinated, but it's the seed or the word. Ano ba yung seed? Ano ba yung word? Di ba, Justin? Yun yung kwinikin. The real you, sabi ng prophet, the germ that was in you in the beginning found you. At yun yung eternal part natin na kwinikin ng ating Panginoon. Kaya nga may changing of the soul. Hindi tayo naniniwala sa cleansing eh. Changing eh. Yung kwinikin dyan ay yung representation natin sa Panginoon. Kaya nga sabi niya, sense down your representation. Diba? Kailangan daanan natin yung proseso, justification, sanctification. Hindi lang basta sanctification o baptism of the Holy Ghost. Isinama yung fire eh. Baptism of the Holy Ghost and fire. So, God can dwell Himself, sense down your representation. So, meron tayong representation. Ulitin ko po, hindi pwedeng angkinin yan ng isang tao, kundi yan ay the great big body of the Lord. Amen. Sabi niya, the same Jesus in bright form, same power, same church, same thing, same word, saka through this and come out here and come to the head here and all the life that come through here, pick up its people, now it's forming up into a head for the rapture. Bakit kaya ganun mga kapatid? Saan ba natin ilalagay yung bride? Sa manifestation lang? Di ba? Hindi, bride lang tayo. In manifestation. Hindi po mga kapatid. Sa spirit pa lang, yung spirit na yan, male and female na eh. Right? Amen. Yung spirit pala, kung paano si Adam, spirit man muna siya bago siya ilagay sa flesh. Sabi ng prophet, hindi ko nababasahin yung mga quotation, yung spirit pa lang na yun, spirit man, male and female na siya. Nung inilagay siya sa flesh, male and female, yun, hiniwalay lang yung manifestation ng female. Tama ba din? Now, ito sabi niya, ilan na lang din. He was God, the Logos, the Word
that went out of God, when He began to brood upon the earth and brought forth marine life, when the Spirit of God, the Logos, the Word, which God said, let there be, and there went the Logos, which is the Word. We know what is the Word. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The whole Bible for every age. And as the Logos begin to breathe upon the earth, there come marine life, and that was the creation. And building up the bird life, on up to animal life, and finally, there comes something in the representation or look like the thing that was brooding over it. God, a man in the very image of God. Kasi mga kapatid, yun yung kanyang attribute or yun yung kanyang thinking, sabi ng prophet, what is the thought of God? What is the thinking of God? What is the attribute of God? He wanted himself to be a man. Amen. Nasa quotation niya. Gusto niya, from the beginning, i-express ang kanyang sarili. Kaya nung nilikha niya si Adam, mga kapatid, ayon na yan sa kung ano yung nais niyang i-express na kanyang manifestation. Kaya pareho, kaya sabi ng prophet, si Adam ay prefigure ng reality. Right. Di ba? Anong ibig sabihin? Tayo yung tinatawag na perfect realization. Amen. Nung prefigure na walang iba kundi si Adam. Right? Now, sabi niya rito, so lumabas na yung kanyang nilikha ayon sa kanyang wangis at larawan. Di ba? Kaya nung nilikha si Adam, male and female yan. Tama? Amen. Sabi niya, that man fell, nahulog, like the seed has to fall. And then God began to brood over that after the fall. He brought up Enoch. He brought up Elijah. He brought up Moses. He brought up prophet after prophet, trying to restore the image again. And finally, upon the earth came the genuine image of God. Amen. Finally, sabi ng prophet, amen, upon the earth came the genuine image of God. Sino ba yung genuine image of God? Si Christ. Right. Di ba? Oh, sabi ni Paul, siya yung image of the invisible God. Kasi ang Diyos na yan na invisible, gusto niya maging visible, sabi ng prophet. Di ba? Yung unseen, gusto niya maging tangible. Right? So yung genuine image of God Himself again, which was God, the Logos made flesh and dwelt among us. And the Word was made flesh. Diba? And then sabi ng prophet, now that same Logos has a part. Yung Logos na yan ay may bahagi. Ano yung sabi niya? He has got a bride. So yung Logos pa lang, makikita na natin na merong feminist part na kailangan ding ma-express katulad ni Eve. Tama mga kapatid? Amen. Now that same Logos has a part, He has got a bride. And the same Logos, this word that cannot be tampered with, is brooding over the churches today, trying to bring back the Word to its full manifestation. Kailangan maibalik din yung Word sa kanyang full manifestation. Kailangan ma-express din siya. Kung paano si Adam na-express siya in full sa masculine, ma-express din siya in full sa feminine. Tama mga kapatid? Kasi sabi nga ni Lord, amen, at that time, hindi nararapat na ang lalaki ay mag-isa. Tama? Ilalalang ko siya ng katuwang niya. And sabi ni Brother, hindi naman siya nag-create ng another clay. Yes. Right? Hindi eh. Anong ginawa lang? Kinuha yung bahagi ni Adam at ginawang helpmeet niya. Yes. Sa Bible lang na Tagalog, huwag niyong basahin kasi katulong talaga nakakaya. Katuwang. Amen. So yun ang nice ni Lord, which the prophets was carriers to that seed, and the church denominations has been carriers to the seed now. Notice quickly, but like the shock hogs,
holds in the seed now, then it leaves her. Meron na talagang mangyayaring separation. Kasi wala tayong magagawa. Itong message na ito ay magiging denomination. At sa totoo lang mga kapatid, meron ng spirit na denomination na umiiral dito within the message. Amen. Umbrella. Tama mga kapatid? Amen. Kaya nga ano nang sabi ng prophet? Amen. Now as sure as Adam and Eve had to be the same spirit, isa lang na spirit, sabi ng prophet, but we are different in manifestation. Amen. And as sure as Adam and Eve had to be the same spirit, Christ and the church has to be the same spirit, the same ministry. Bakit? The things that I do, shall you do also. Hindi naman natin magagawa yan, di ba? Kung hindi natin, amen, wala dito yung spirit na yun to begin with. Because it's not really the man doing, it's God Himself. Amen. You see what I mean? They had to unite together. Ano yun? Flesh and blood and God. Yan ba yung umiiral ngayon? Flesh and blood and God. Kasi yung soul na nasa atin ngayon, after, mga kapatid, na tayo ay maneuvered, ma-born again, hindi naman yung dati na worldly. Kaya nga born again eh. Sabi ng prophet, God changed you from man to God. Saan? Yung soul na nandyan, sabi ng prophet, that's a soul of God. Part ng Diyos na eternal. Kaya nga, kung si Jesus Christ at that time ay God man, sabi ng prophet, amen, siya yung unang-una sa lahi na yan. Ano yun? God man. At sa pamamagitan ng kanyang crucifixion, amen, sabi niya, sa pamamagitan ng Spirit, glory to God, na na-release, amen, itong God man na ito ay dumami. At ito na ngayon, yung tinatawag natin na bride. Yes, may quotation natin eh. He is the first of the praise. At through, amen, yung pag-release niya ng blood, just like ginawa ng Diyos kay Adam, di ba, tinusok din ang Panginoon ang kanyang takiliran at lumabas yung tubig, dugo at espiritu, Yes. siya pa rin yun, pero na-express siya ngayon sa pamamagitan ng kanyang bride. Tama mga kapatid? Amen. Kaya nga sabi niya, they had to unite together, flesh and blood and God had to come together and be one spirit. Amen. And Jesus Christ and His church is one spirit. Kasi bakit mga kapatid? Katulad ni Adam, yung spirit na nandun kay Adam, yun din yung spirit na nandun kay Eve. Kaso lang mga kapatid, magkaiba na sila ng manifestation. Kasi isang spirit lang sila from the beginning. Ganon din sa atin, sabi ng prophet, kasi nga si Adam and Eve ay tipot larawan. Dalawang quotation na natin. So, okay lang. But remember, He went there with you in Him. Ito na yun sa cross. See, God had never separated the bride from the groom yet. Hindi pa hinihiwalay eh. Nung nandun siya sa cross, wala pa yung pagtusok sa kanyang tagiliran. Ang sabi niya, God had never separated the bride from the groom yet. Wala pa. Hindi pa nahiwalay. So when God looked down upon the body of Christ, He saw both male and female. Before, natusukin siya. It was all with Him in that one body. They are one. Same word. Same word spoke of the groom, speaks of the bride. Kasi isa lang yung kanilang identification. Tama mga kapatid? Magkaiba na nga lang nung ito ay magkaroon ng separate manifestation, but the Spirit is the same. Tama mga kapatid? Ang pagkakaiba niya sa atin, si Jesus Christ, one man, pero ngayon sa atin ay many-membered body. So hindi lang din sa ating panahon, kundi nagsimula yan sa Day of Pentecost hanggang sa ating time, yan yung great big body of the Lord Jesus Christ. Amen. Right? Kaya kung naririnig nyo kami, nasa quote naman lahat yan, hindi ko nababasahin. Sabi niya, the church, the bride, is co-equal with Jesus Christ. Ang tinutukoy namin ay hindi lang individual, lalo na. Hindi po pwede yan. Kundi yan ay yung whole body of the Lord Jesus Christ. Kasi sa marriage and divorce,
Yan ang sabi ng prophet, nahiwaga na-unfold. Bakit? Before the fall, si Adam and Eve, co-equal yan eh. Yeah. Kaya nga, ang naging resulta, sabi ng Panginoon, read Genesis 3:16. Ano yung isa sa sumpa ng Diyos sa ginawa ni Eve dahil nakinig siya ng tinig na iba sa kanyang asawa, magmula ngayon, magpapahinood ka sa lahat ng bagay. Yeah. Diba? Hindi na sila co-equal, nahulog na. Diba? Ano bang ibig sabihin ng nahulog? Meron siyang position dati, amen, na nawala na sa kanya. Tama. Tama mga kapatid. Ngayon, gusto kong linawin, hindi po yung ibig sabihin na dalawang entity na, Pastor Ed, na meron ng karapatan. Hindi. Yung mind ng husband, yun dapat yung mind ng wife. Right. Kung ano yung life ng husband, yun yung life ng wife. Kasi makikita natin lahat yan. Amen. Kung ano yung ginawa niya, gagawin din naman natin. Pero hindi pwede yan angkinin ng isang tao lang. Hindi yan pwedeng angkinin ng isang church lang. Hindi yan pwedeng angkinin ng panahon lang ng ito. Nagsimula sa Day of Pentecost hanggang sa ating panahon. Unti-unti, inaanli. Kaya nga sabi ng prophet, in closing, hindi ko nababasahin yung iba. Amen. Sabi ng prophet, ang nakita ni Nebuchadnezzar ay kabaliktaran kung ano yung itinatayo ng Panginoon. Yeah. Ano yung nakita na Nebuchadnezzar? Imahe din eh. Mula ulo hanggang talampakan. Amen. Tama? Ang ulo, ginto, pilak, hanggang sa doon sa pinakamababa, yung pinakamarupok. Dahil yung bakal may halo ng lupa. Pero ang tinatayo ng Panginoon mula paa hanggang ulo ay yung kanyang sariling katawan. Amen. Di ba? Sa anong sariling katawan niya? Katawan niya sa pamamagitan ng kanyang nobya. Hindi sila iba. Amen. Iisa lang sila. Kaya napag-simple po yung paliwanag kanina kung ano yung itinanim, yun din yung aanihin. Tama mga kapatid? Kung palay yung itinanim, hindi po pwede trigo yung aanihin. Kaya kung ang tanong natin ngayon, saan ngayon si Christ? Na napakalinaw kanina, si Kristo ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng bride manifestation. Amen. Walang iba kundi tayo yon. Tama mga kapatid. Kaya yun ang revelation of Jesus Christ in this hour na aking nasisilip. Ngayon, ako naman personally, ine-enjoy ko lang kung ano yung aking nasisilip. Kasi hindi mo naman yan pwedeng ipilit sa iba. Tama ba kapatid? Ang mahalaga lang, nandun yung respetuhan sa isa't isa. Diba? Nandun yung tama pa rin na fellowship. Kasi kung katoliko nga tayo, ini-entertain natin lahat eh. Diba? Pati lasenggong pumunta sa bahay natin, ini-entertain natin. Di lalo ngayon na tayo ay nandito na sa tama. Kaya mga kapatid, yun lang ang nais kong i-share na akin din nahuli. Amen. Masarap din ha? Akin din nahuli. Kaya it's God. Kaya nga, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Kaya nga sabi ng prophet, amen, it's the same God, just changing His mask. Amen. Amen. Tama mga kapatid. So, salamat sa Panginoon sa little time. Salamat, Pastor Nandin. Lord. Pastor Lee, pwede ba tayo mag-upin ng question? Hindi pa. Parang lang. Oo, para maano. Oo. Parang lang. Maklaro. Pwede lang. naman daw sharing. Pero ang tanong ko lang din yung hindi naman siguro tayo kapatay ng Diyos. Hindi equal sa Diyos. Mahal kay Kristo na. Bilang manifested in Jesus Christ as katawan ni Kristo sa lupa. Oo. Yun lang nila. Then attributes na katangian lang tayo ni Lord Jesus Christ bilang bahagi ni Kristo. Pero hindi natin ito marahil sabihin equal tayo sa Diyos. Kapatay ng Diyos. Oo. Kasi pag sinabi nating Jesus Christ, sino ba si Jesus Christ? Diyos. Oh. Di ba? Wait. O sige kung ano, okay ba? Kung gusto na magtanong nila pa sa... Sige, pwede lang. Sa ikaw ba? Kasi mahirap yung mga sabi-sabi lang. Oo. Pwede Baka ba? nakita ko natin ito eh. Sige, Pastor. Bali, yung gusto ko lang linawin kasi ang ganda ng mga to at lahat yung tanggap natin at intention ko sa talagang kaliwanag sa akin. Yung hindi ko lang maano, yung parang gusto ko lang malinaw ito. Kasi si Lord sinampa.
di ba, sinamba ang Panginoon. Oo. Dahil malino naman nakapantay tayo, ang tanong ko, ano ba yung limitation? Yung, saan ba yung legal? Tulad, sinamba ang Panginoon, ang bride ba ay pwede din... Sabay. Parang gano'n, parang isa yun. Yung Oo. parallel niya, parallel. Ah, Yung parallel, yung Pantay. oo, dahil kasi yung bride at si Christ, yung isa talaga eh. Oo. Pala mabasa eh. Tama naman. Ngayon yung limitasyon nung pwede gawin sa bride at Cristo, ano, saan pa tayo? Maganda sagutin yun, Oo, Pastor. magandang ano yun eh. Kasi yun isa pa. Kasi yun yung isa sa mga paratang Pastor. Oo. Na sila daw ay nagpapasamba na. Never akong nangaral na kami ay nagpapasamba. Sa katunayan, di ba, sabi ng prophet, ang mga bride ay ang tunay na mananamba. Right. Tama. Ngayon tingnan natin yung sa ating Panginoon. Di ba? Mismo siya. Si Lord Jesus Christ, siya ay Diyos, tama? Mm. Pero hindi lang siya Diyos, kasi tao din siya. Sabi ng prophet, siya ay 100% Yes. man, 100% God. Kaya nga si Jesus Christ, bilang tao, nagsamba din. Tama? Ngayon, siguro ang tanong ni Pastor Tony, kung siya ay nagpasamba, si Jesus Christ na pinag-usapan tayo din ba ay kailangan magpasamba? Ang sagot ko sa panahon na ito, hindi. Hindi po pwede kasi hindi pa tayo na-i-restore sa perfect na kalagayan. Pero pagdating ng araw, Yeah. pag ang bride ay mailagay na sa posisyon as queen, hindi natin pwedeng alisin eh. Sabi ni Brother Banam dito, sabi niya, sa Philadelphia Church 8, ay dito muna sa sa before the seals and after the seals, consistency, Brother Banam. There is coming an hour when God shall make the world bow at the feet of men and women who has plunged through and crossed Jordan and separated them themselves from the things of the world. So yan yung kanyang sinabi dito sa Church Ages na confirmation. Sabi niya, but God is true, and He who is above all will yet return. And when He does, He will show who the only potentate is. And as He proves Himself to the world, and all the world bows at His feet, kanino kay Lord? Until now. Right? Yeah. Amen. And at that time, so hindi pa ngayon, at that time, all the world will bow at the feet of the saints, proving that they were right in their stand with Him. Blessed be God forever. Kaya nga kung ang tanong, Pastor Tony ngayon, hindi po pwede. Kasi wala pa tayo perfectly doon sa tinatawag na ka-position, kalagayan na yon. But yung nandyan, to begin with, part nung object to begin with. Yeah. No? Pero pagdating ng time, as manifested King and Queen. God Himself, King and Queen, Yeah. ayun na. Oo. Yun lang, Pastor Tony. So yung ano lang Pastor, kaya nga nililinaw natin kasi gusto natin yung pagiging kapantay natin ay may posisyon ng Yan, tama yun. Kasi halimbawa, sabihin natin, kapantay ko si Lord Jesus Christ, Oo. ay gumawa siya, nagpakain siya ng ilang libong katao. Oo. Gumawa siya ng mga himala. So baga, Hanapan naniwala tayo. tayo na talagang kapantay tayo nasa Oo. misahe. Pero Oo. dapat may dapat muna tayong lakbayin muna. Yan, kaya nga. May dapat muna tayong, Oo. yun, dapat ilagay tayo sa posisyon. Pero Para as mangyari. eternal, part tayo. Oo, tayo. talagang Yun yung sinasabi rin naman natin. Oo, tama yun. Oo. Amen. Ano, spirit. Oo. Kasi part tayo ng eternal spirit. Oo. eh. Nasa flesh pa kasi tayo. Oo. Kahit anong gawin. Oo. Pero ang kapantay, yung nasa atin, na Yeah. binigay ng Diyos kay Kristo. Real you. Yung real you, nasabi ng prophet, the germ that was in the beginning found you, yun yung nakwitin. Kaya, never kami pastor na nagturo na nagpapasamba na kami o kaya kailangan. Oo, kasi pero yun yung mga pinaparatang. Pero kagalakan natin na tayo ay meron na bang nagparatang? Dami na. Kaya nga, na maganda yung opportunity na Oo. ganito pastor. Marinig po yung narinig. Di ba? Oo. May marinig pa kami iba. Ah. Hindi mo kaya paliwanag. Ayan, yun lang
Pastor Tony. Mapaliwanag ka talaga. Ay, mamamala. Amen. Malinaw naman eh. Okay. Sabi nga doon sa 8:11 ng Roma, sabi ni Paul, kung ano daw yung espiritu na bumuhay kay Kristo at yun yung tinanggap natin at manirahan sa atin, the same eh. Parehas kasi. Tama yun. Kaya nga lang sa atin, nasa faith pa tayo siya form of God. Tayo naman, 6 word. Reality pa pa. Pero deep inside, Yes, part tayo. kapatay, doon sa attributes. Katangian, sabi ng future home, tayo mga katangian ni Lord Jesus as like Christ. Tama ba daw? Si Jesus Christ din kasi. Ang Diyos, isang karagatan. Tama. Tayo naman, Prophet yan, ay tigi-isang baso ng Yan, yan. karagatan. Pero yung isang basong karagatan, walang pinagkaiba. Yes. Sa lawak ng karagatan. Tama. Pero aminin natin, na talaga isang baso. Tama yan. Oo. Individually. Yes. Individually. Ano lang? May dito ka na. Diyan na, sige. Amen. Ito sharing natin. Tinitirasin na tayo na yan. Ang ganda naman. Na lang kasi. Maganda ka, sasabihin kayo niya mamaya. Pero may Mabuti nga sa'yo, Pastor, eh. May issue ka na ng ganyan. At least pag may issue, ibig sabihin may something talaga. Na may Ako hindi na bago sa akin yan. Mas maganda nga may issue ako eh. Kasi ako na-issue din nung na-ministerial meeting doon sa kila Pastor David. Kasi nung binray ko yung We Are Gods. Mas mabigat yun. Kasi may mga bisita pa. Tatlong bisita kung may Pentecost. Mayroong Pentecostal yun. At sila pa ang unang tumanggap. Dahil sa mga kasamahan natin. Iniisip ko ba? Sabi ko, bakit? Napawaw siya, di ba? Tumayo siya, Pastor. Napawaw siya sa message. Pero yung ibang kasamahan natin, nasa flesh pa kasi daw tayo at hindi pa pwede. Alam mo ba ang purpose ng restoration? Katulad ng sinabi ni Pastor Ed na isang tasa tayo, isang basong dagat. Ang usapan kasi dito mga kapatid, yung living creature na nandun sa ocean, Yeah. hindi ka naman talaga pwede buhay ng pating kapag isang baso ka lang. Dagat ka nga, isang baso. Saan ka ba makakita mga kapatid na may pating sa isang baso? Wala naman yun eh. Kundi isang wala, isang Ang purpose ng restoration mga kapatid, ibalik ka. Right. Pag nabalik ka na sa Pacific, enjoy mo ang mga pating na nanahan sa'yo. Ayan. Tama. Kaya dito sa message na ito mga kapatid, mayroon kasi sinabi si Brother Panang dito na ang pangpitong silyo ay hindi nabubuksan after nang matapos ang church. Pangpito, hindi yung 7. 7, iba kasi yung 7, iba yung 7. Kasi pag 7, may 1, 2, 3, 4, 5, hanggang 7. Ang tinutukoy dito yung pangpito na sinasabi ni Brother Panang doon sa, basahin ko mga kapatid ha, sa The Mystery of Christ Revealed. This book is not revealed until the church ages and denominational ages has run out. Correct. Right. Tama. And there is a time no more. It's only revealed that church ages and denominational ages has run out. Ang tinutukoy doon, hindi yung 7. Yes. Kasi nabuksan naman ang first, Yes. second, third. Kaya lang yung pang-7 tinutukoy dito, hinintay mo nang matapos. Yung ito, alam niyo ba kung bakit mga kapatid? Kasi ang restoration lang mga kapatid hanggang Pentecostal. Tama ba mga kapatid? Hindi ito ang restoration. Yung 8th day. Ang ministry ng prophet as Elijah, ibalik ka sa Pentecostal faith. Yun lang naman eh. Kaya nung pag-reveal ng 7 seals, iba na usapin dito. Sa pang-7. Nandun na lumalabas yung co-equal. Nandun na lumalabas ang We Are Gods. Nandun na lumalabas ang
pwede ka nang sambahin. Lumalabas na yan eh. Actually, hindi naman talaga pwede. Pero sa ganda ng revelation na binibitawan mo, halos ang tao sasamba sa'yo. Kasi si Bray Branham ganun eh. Nung dumating si John na nabuksan ang kinainan niya, sasamba na si John sa kanya eh. Alam mo pa ibang statement, si William Branham niya, in the dimension kung saan hindi ito. Pero sa dimension, mga kapatid, gusto ni John na sumamba sa seventh angel. Pero dito sa place, hindi pwede. Kasi nga may usapin na dito, mga kapatid eh. Revealing light na kasi itong 7 na pagpito. Now, katulad dito, mga kapatid, nung nakaraan, nangaral ako ng the activate, yung i-activate ng potential. At naman talaga may potential eh. Kung sinabi ng Panginoon na hindi baga nagsasulat sa inyong kasalatan na kayo mga Diyos, at hindi pwedeng baliin, yun ang problema dito eh. Yung iba kasi binabali eh. Alam ko saan ka nagkasala, pag binali mo. Dito mga kapatid, ma-expose ang pagkakasala sa huling panahon dahil marami nang nagbabali sa kasulatan. Eh, hindi naman talaga natin makaila. Katulad nung Pastor Peter, attribute lang yan. Eh, wala namang sinabi na, sabi niyo na Jesus Christ na kapag kayo dinat na salita ng Diyos at kayo magiging mga Diyos. Hindi naman sinabi, attribute lang yan ha. Wala. Pabigat ng pabigat ang mensahe natin kasi usaping Diyos na kasi ito. Tama. Naalala ko mga kapatid na ang Diyos nung message si Berber about the immortal. Okay. Si Jonas, nung inutusan siya sa Ninive, pupunta siya ng Tarsus. Dahil umiwas siya sa balita doon sa Ninive, mga kanibal. Pero tingnan niyo mga kapatid, yung balina na ba nang lumamon sa kanya? Normal bang balina talaga? Normal ba talaga ang balina? Kung normal yun, 3 days patay na. Pero pag i-apply mo ang immorte ng Diyos, na ang balina ang siyang hari ng ang Diyos ng karagatan, para mapaniwala ang Ninive, yung balina yung form ng Diyos yan, ang Diyos yan in the form of the whale. Amen. So itong body na to, nung na-change, hindi mo masabi na ang attribute ni Christ mas malaki kaysa sa'yo. Pwede mo talagang magiging co-equal, pero iposisyon mo ng tama. Tama nga yung sinabi ni Depensa talaga kaagad si Pastor Henry doon eh. Kasi kung mag-co-equal ka nga naman, Pastor, tapos paano yung sinabi ni Christ din? Kung kayo sumampalataya at manatili sa akin, ay higit ang iyong magagawa sa akin magagawa. Yeah. Eh, hindi na co-equal yun. Greater eh. Kasi may higitan. Eh, problema yan ngayon, lalong matitisod. Pero yung ibig sabihin ng ministry. Nakakapanginig kaya ng laman yan. Higit ang aking mga gawa o nangyayari kay ilan lang ang nabuhay ni Jesus Christ na patay. Kumating ang William Branham, nagiging 7. Kinabahan naman siya ngayon, baka ma-overlaps tayo nito. Mamaya ma-overdose tayo nito. Kaya ang scripture, ang usapin lang dito mga kapatid kasi, kung anong nagagawa mo ngayon, bilang in-ordain ka na magiging Diyos, hindi para, kasi pag sinabi kasing God is the word object of worship eh. Isang portion lang yan, isang attribute lang yan na pwede mangyayari sa'yo. Pero hindi mo in-allowed. Hindi mo naman talaga in-allowed eh. Kaya sinulat, o sige magbalian tayo ngayon. Tingnan natin kung sino nagkakasala. Ang purpose lang naman dito natin mga kapatid, sampalatayanan lang kung ano nasulat. Hindi naman ibig sabihin, Diyos ako ha, tumabi kayo dyan ha. Diyos ako ha. Kayo, mga makasalanan pa kayo, tabi. Hindi ka doon eh. Tama. Alam mo, pagkakilala mo sa sarili mo, ngayon lalo ka maghahambol sa sarili mo. Ako mga kapatid, kinakabahan ako nung nag-ministerial meeting doon sila pastor. Kasi na mayroon na nagsabi, huwag muna kayo magbanggit ng William Branham ha, o mga prophet ha, kasi may mga bago. Parang nag-grave ako doon pastor eh.
Sabihin dapat. Ano? Hindi tayo magbanggit ng propeta. Sino sinusugo? Paano tayo buwan ng reference? Ngayon, kailangan mo i-introduce yan, i-introduce si Kristo, at i-introduce mo na rin yung sarili mo kasi ang sa Revelation chapter 19, sila, i-close mo na pa ito, sa gabal yan. Tayo yung inintroduce ng Ito prophet. kasi mga kapatid, ang Revelation 19 kasi, pagbabayan ni Christ as a king. Okay? So si Jesus Christ bumaba in Revelation 19 as a king. Looking for his Pero sino may nasa likod? Angel? O host? Thousand yun eh. Na walang pangalan. At ang kanilang pangalan nakalagay, Word of God. So ibig sabihin, nung nakita ni John yun, namanga siya. Na hindi niya alam, yun yung mga image and likeness of God na bumaba din kasama ng Diyos. Meron lang akong basahin mga kapatid ko. Total, nandito lang naman din about the creation of Adam. Si Adam kasi mga kapatid, sabi ni Brother Ham, mayroon siya sinabi nito, a man shall made to be God. May basa kayo dyan? Search ninyo, ha? To be gods. Hindi tayo hiningi ng tao para magiging alipin, magiging ahas. So itong image na to na may ulo, may katawan, may kamay, image ito ng Diyos. So paano mo i-apply ang pagiging Diyos kung ang tingin mo lagi siya yung sarili kasi, lagi kang makasalanan. Alam mo, nakakasala sa'yo, ikaw din eh. Ikaw ang nagkukundim sa sarili mo pagkatawag. Kaya pagdating sa perfection mga kapatid, madaling mangaral na we are perfect. Pero hindi natin makulela, sabi niya dito mga, to activate your divine potential, you must identify what God has put in you. Believe in His calling and take deliberate step toward purpose. So ang pag-purpose mga kapatid sa katawang ito, hindi hulog. Kung totoosin talaga mga kapatid, si Adam hindi naman talaga siya nahulog. Saan niyo ako bibigyan ng scripture na nagpapatunay na talaga si Adam nahulog? Sinamahan lang niya ang kanyang feminine part Correct. Tama. para ang pagtubos niya doon, yun yung pagsama, pero siya hindi eh. Kasi bago pa man nahulog ang babae, si Adam Diyos na. Siya na ang nagtawag sa lahat ng mga creation ng Diyos. O ikaw siya nagpangalan ng pating, ikaw leon ka, ikaw hindi naman basta-basta magagawa yan mga kapatid ng ordinaryong tao. Eh kung si Pastor Hill nga, sabi niya kanina, marami akong alam ng pangalan ng mga puno. Tayo naman talaga mga kapatid, wala tayong alam sa mga pangalan ng puno. Pero yung iba, siyempre marami ng experience, lalo na sa kanyang edad at laking probinsya sila. Kabisado niya yung mga salinsing ng mga sanga. Kaya nalalaman niya ito narayan. Pero kung hindi tayo bahagi ng Diyos, hindi naman natin makikilala ang direction lang dito mga kapatid sa meeting ito. Na hindi tayo bahagi ng creation. But we are the part of the Creator. Tama. Yes. So ibig sabihin, pag part ka ng Creator, kung anong image, kung anong power, kung tutusin mga kapatid, the same eh. Hindi pwede, kaya lang sabi niya, a man is made lower than angel. O tingnan mo si Christ yun. Oh, yeah. Lower than angel. So ibig sabihin, ito rin, lower than angel. Correct. Ito. Iman. A man. Yeah. Right. Pero mga kapatid, magtaka ka, bakit sinabi ni Jesus Christ, did you know you judge the angels? Yeah. Correct. Lower ang itong katawan nito, pero mag-judge sa angels. Pero hindi naman natin Yeah. ginawa yun. O ikaw, Gabriel,
ganito ka, i-judge kita. Hindi. Iba kasi ang nagiging teaching, nagiging motivation sa ano natin, sa ating pagiging Diyos. Eh, pabigatin pa natin ng pastor para dalawa na tayo magiging issue. Kasi, scripture na kasi ito eh. Alam nyo mga kapatid, para sa akin, hindi ko na pinaproblema yan kung maniwala o hindi. Problema niya yan, basahin yung John 10. Bahala na kayo kung sino ba yung tinutukoy niya. Kung sinabi nga ni Jesus Christ, did you know kung literal? Hindi ka kasama dahil ang mga parisyo ang nakikinig sa kanya eh. Ibig sabihin sila ang tinasabi ng Diyos. Pero nung naisulat na yan, at nakabitbit na yung Biblia at hinawakan mo na yan, buklatin mo na rin yan. Para yung sinabi ni Jesus Christ sa John 10, ikaw na rin yun. Kasi simple lang naman doon ang pattern eh. Ang sino mang dinatnan ng salita ng Diyos ay sila'y mga Diyos at hindi pwedeng baliin ang kasulatan. So ito mga kapatid, ang pattern lang dito mga kapatid, dalawa. Mayroon kasi akong diagram dito sa about the difference ng Genesis 1 verse 26 at saka yung Genesis 2 verse 7. Pareho namang creation yun. Pero alam mo, ano na natin na magkaiba talaga sila ng form. Sabi ni Pastor Henry kanina, magkaibang manifestation. Ang manifestation ng Genesis 1 verse 26 is the word form. Yun yung sinasabing kilala ka na bago tinatagan sa libutan. Pero ang manifestation ng Genesis 2 verse 7 is the flesh form. Kaya lang, ang ano dito mga kapatid, hindi sa ating time na hindi na kasi sila pwede maghiwalay, pastor eh. Yes, correct. When the Holy Ghost will come, when the baptism of the Holy Ghost will come, you are quickly a twofold. Yeah. Meaning, yung God-man. Genesis 1 verse 26 at saka yung Genesis 2 verse 7, nag-combine na. Yung sinasabi na kanina na yung pastor Ed na pagka maghalo yung kape at gatas, hindi mo na pwedeng paghiwalayin. So, ibig sabihin mga kapatid, from dito, from the coming of the Lord, from the millennium, blending na yan. Amen. Huwag niyong isipin mga kapatid na ang blending ng time and eternity, pag mamatay ka, hiwalay. Hindi ako naniniwala sa ganun. Trinitarian spirit yan. Oo, sa totoo lang mga kapatid, sa oras na nag-blend na ang time ng eternity dito, kaya tingnan mo ang millennium, may araw pa din, may oras. May 1,000 years. Then blending. Dito rin sa ating time ngayon, tumanda ka na lang, nagbibilang ka pa rin ng edad, pero ang baptism of the Holy Ghost, nagtuturo na nag-blend na rin. So meaning mga kapatid, ang pagiging God-man mo, hindi lang basta ngayon lang pagmamatay ka na, hindi. Ibig sabihin ng image na yan, magiging dito man yan ngayon, tatawid ka man sa millennium, the same God-man. Kasi yun naman yung nare-restore talaga mga kapatid ng Garden of Eden eh. Ang Garden of Eden kasi mga kapatid, yun yung katayuan ni Adam nung hindi pa siya nahulog. Yun yung i-continuous. So pag ma-continuous siya, kung anong kapangyarihan ni Adam noon, yun na rin ko ngayon. Kaya hindi na talaga pwede siyang ihiwalay. Kaya ito, hindi kasi ma-connect. Pero parang ano lang, parang bibigyan lang natin ng clue na is not a robbery to be equal with God. Yeah. Let this mind be in you. Or let the mind of Christ be in you. Yeah. Pero, pag may posisyon lang yan ang tama sa ating sarili at sa bawat believers, kahit hindi mo yan ipagsigawan, alam na nila yun. Yeah. So understood na yan. Yun yung purpose kung bakit lagi nating pinipid ang mga believers na ganito. Kasi in-exercise na kasi ito eh. Hindi mo makibig ang potential mo bilang anak ng Diyos as the Son of God kung ang tingin mo sa iyong sarili, lagi kang marumi. Yeah. Hindi ka perfect. Yeah. Subukan mo mga kapatid na ang tingin mo sa iyong sarili, anak ako ng Diyos, at Diyos ako, at perfect ako, siguradong maluwag ang iyong pakiramdam. Tama. Hindi mo ma-adjust ang iyong sarili. Kaya nakaposisyon ka na ngayon ng tama. Yun kasi yung upright condition na eh. Sa oras ng Elijah ministry na yan, itatayo na ang ditong Laodicea, nakabalik na dito, pagtawid natin sa 8th day, nakaposisyon ka na talaga. Yeah. Strong na ang ating belief, strong na ang ating paniniwala, dahil ipinosisyon na ang pagiging anak ng Diyos. Amen. We are all sons and daughters of God. Yun lang mga kapatid siguro. Yeah. Amen.
Amen, ha? Paganda. Palalim. Pero alam natin, ang mahalaga, kung mayroon kang clear understanding, madali mahayag ito sa iyo. Yes. Maraming pa kaya. Sarap kasi pag kulay-kulayan, sabi ka sa next meeting, wala tayo sa defense pa din. Kaya yung talaga yung misahe. O sige, tayo kung sino. Tayo kung sino. Tayo kung sino. Michelle? O ano? Kasi po, maganda yung topic natin about yung gadget. Sabi nga kasi, sabi kasi na yes, all that was in God was poured into Christ. Yes. And all that was in Christ was poured into the church. Yes. Ito na, no? Ang magandang mabigyan ng klaro dito, ano ang manifestation nito sa buhay natin? Yes, yan. Halimbawa, yes, lahat tayo Diyos because of the soul. Yun yun eh. Ano, babaero tayo. Kasinggero tayo. Kung pwede ba yung gano'n? Dapat talaga itatama natin. Kasi, pwede, totoo naman talaga yun ang mensahe. Diyos na tayo. Pero anong klaseng pagka-Diyos ang manifestation natin? Ito dapat natin pag-uusapan natin para clear kasi kung hindi ito magiging clear, ang sino ang makakarinig pwedeng, Diyos na pala kami. No problem na. No. So, hindi gano'n. So, ang point natin dito, linawin natin. Kasi, una, si Brother Branham, nakita ni John, gustong sumamba, sabi niya, no. Kaya never natin gagawin yan. Yes. Kaya walang magtuturo talaga ng ganyan. Kasi pag nagturo ka, anti-Christ ka. Di ba? Pangalawa, ano pa yun? Yung mag-judge sa mga angel, yung part of God, yung soul of God, yung Zoe, na nasa akin, yun ang mag-judge, hindi yung flesh na ito. Tama ba? So, yun lang. Para maging malinaw lang, kasi nga, magtatalakay natin ito, kasi nga, maraming issue. So, ano pa talaga? Kasi, pwede akong mag-claim na ako ay part of God, pero mamaya, makikita niyo, ibang lakad ko. Kasi, so, ibig sabihin, patutunayan sa biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng ating understanding at ang ating manifestation. Tama naman yun. No? God bless. Dahil sabi ko nga sa Mateo, di ba? At sa kanilang mga bunga, mo sila makikilala. Yan. Diyos sila. Sa Mateo. Well, ano Amen. mo lang, sagutin mo lang. Sagutin mo lang. Huwag kayo Ano pa? Kasi question kasi yun eh. Question kasi yun eh. O sige. Ito kasi mga kapatid, ang hindi magiging problema dyan eh. Kapag kasulang ang Diyos. Right. Tama. Kasulang ang Diyos, at ang katawan mo nagkakasala lagi at spirit, ay huwag kang mag-claim. Yeah. Huwag mag-claim. Huwag kang mag-claim. Tama. Kasi hindi ako talaga kumbinsido sa ganyan. Ang soul ko ay Diyos at ang katawan ko, steak in it yun. Ano? Kasi may sisang pastor. Kasi ang tingin ganito mga kapatid. Ang tingin kasi sa mga mabababaw na mga understanding, hindi naman sa iyo pastor. Okay lang. Ang tingin kasi sa mga mabababaw na understanding, pag nagalit ka ng kasala, pag tumingin ka daw sa babae ng kasala, kasalanan mo bang dumaan niya ng kasyon? Hindi ko kang titingin. Kahit ako titingin, tingin ko di ako nagkakasala. Kasi siya naman ang dahilan ng siya naman ang mamamatay dyan eh. Pero ang usapin lang dito mga kapatid, ang whole unit na ito, panananahan siya ng banal na espiritu. At ang whole unit na ito, hindi pwedeng na bawat realm may marumi. At isipin natin mga kapatid na ang paglilinis ng whole realm na ito, hindi sarili natin. Yes. Kasi kung sarili natin ang kailangan hindi ako magmura, hindi ako magano para magiging malinis ako, hindi mo kaya yun. Hindi kaya. Wala kang magagawa sa sarili mo. Kailangan may control tower. Kailangan ang Diyos mismo ang makakagawa niya. Tama. At pag ginagawa ng Diyos yan, siya rin ang mag-declare sa iyo na ikaw ay mga Diyos. Amen. Alam mo, alisin natin sa isip natin,
nagkasala pa ako. Hindi ka nga nagkasala. Ano ba talaga ang sin? Balikan mo yung urot, yung pinagmulan. Yun naman eh. Ngayon, kung nagkasala ka talaga, ay unbeliever ka talaga. Simula nung dinatnan ka na ng salita at sinadjudge mo pa rin ang sarili mo, hindi ka perfect, hindi malinis. Problema talaga yan. Kaya ako mga kapatid, para sa akin, body, spirit, and soul is now imperfect. Kasi ang Holy Ghost hindi maninahan kung marumi. At ang naglilinis niyan, walang iba kundi ang Diyos. At ang Holy Ghost, walang iba kundi Diyos. Kaya ang activating na potential, inactivate mo na yan ngayon. Ako mga kapatid, sa totoo lang, nung nagkaroon ako ng losses, Pastor Ed, ng 1 million, sabi ko sa Panginoon, Lord, kailangan ako magpapera magbayaran. Hindi na ako maging economic blessing. Direktahin ko ang pera talaga kailangan ko. Nung tinitingnan ko yung sarili, paano ba makakuha? Mayroon akong gustong kausapin ng tao, na-meet ko yun. Kasi ang power, yung Holy Ghost. Kasi paano nagiging person ng Holy Ghost? Kapag ka mananahan na siya sa'yo. Pagka ang Holy Ghost na nandyan, yun ang persona ng Holy Ghost. At alam mo ba, ang Holy Ghost is the power of God? Yeah. Siya ang kapangyarihan ng Diyos na nanahan sa atin. Pero palugo-lugo tayo, ginadyan sa sarili, hindi tayo malinis, hindi tayo perfect. Problema yan. Yun ang blasphemous understanding na hindi kayang tanggapin. So kung gusto mo talaga magiging perfect ang panalagtaya mo, huwag lang panlabas. Magiging kampante ka talaga sa iyong sinasabi. Perfect na talaga ito. Wala nang pwedeng ibato mo sa akin, bato ka lang ng bato. Pero ang aking mensahe, ang aking understanding, ang aking pagkatao, ang aking posisyon, piniperfect na ako ng Panginoon. Kaya kung mayroon bang mga bagay na ganyan, nagsisip ka, na nagkakasala ka, hindi pa talaga dumating ang baptism. Pero kapag ka naging malinis na lahat yan, yun ang baptism ng Holy Ghost. Para sa akin. Amen, amen, amen. Pero alam mo, may nabasa naman ako. Sa atin daw kasi walang perfection. Walang perfection. Ang sinless, before the foundation, sabi doon sa dyan, yung nananahan sa atin. Iba ito ba? Sobrang. Maganda. Ganda naman ah. Perfect na nasa kalendaryo eh. Magandang tanghali na po sa mga lingkod ng ating Panginoon. Salamat sa ating Panginoon. Ako po'y masaya nakasama ko kayo. Ang ganit naman. Hindi ko lang alam kung masaya kayo kung kasama ako. Masaya din. Pero masaya ako kung kasama ko kayo. At Nakangiti naman eh. Masaya na yun. maganda na lang ngayon ang talakayan dahil noon talagang baklasan ng pangay. Sabong-sabong yung yung mga position na pinaniniwalaan natin na sinabi ng propeta. Kaya pinagrarambol-rambol. Pero sabi nga Pastor, talagang nasa age of maturity na tayo eh. Hindi na kailangan talagang makita na yung kabuuan kung talagang sino ba talaga yung message na kapanahonan. Sino yung Amen. Kung sino tayo dito sa talagang tanggap ba natin yung mensahe? Tayo ba yan? Ano ba ang mangyayari sa ating buhay? Ano ba ang mangyayari sa mga sunod pang araw? Basa na lang pa ng basa. Tapos yung matagal na tayo yung discussion, di ba? Kung saan na Walang tayo katapusan, ano? Oo, walang katapusan. Yeah. Basa na lang lagi ng mga quotation. Yun. So, babasa lang po dito sa sa it is the rising of the sun. Okay. Na sa ating panahon ay may kanya-kanyang pagkiklim na siya ang tunay na iglesia, siya ang tunay na nobya. Yan. Kaya may kanya-kanya rin silang hugot na magpapatunay na kung sino sila. Praise God.
Hallelujah. At ako naman po yung nagagalak talaga. Hindi, sabi ko 100% talaga ako na hindi ko na kailangan gamitin pa yung aking sariling idea, sariling interpretasyon kapag talagang sa Diyos at saka sa propeta ng ating Panginoon ay sold out po talaga ako dyan. Kung ano yung sinabi ng mensahe, ang sinabi ng propeta. So, pag pinaniwala natin yan, bibigay sa atin ng Panginoon yung talagang tunay na kaunawaan. So, sa Tagalog ko po babasahin, okay, dito sa It is the rising of the sun. Ito ay ang pagsikat ng araw. Kaya sabi nga, marami ng mga simbahan, nagkaroon na ng maraming mga simbahan. Marami na rin yung nobya, yun. Marami nag-iklim dyan. Pero, sabi niya doon sa 109, hallelujah, subalit may isang kailangang dumating. Hallelujah, sabi ng propeta. Kailangan may dumating na isang tunay na nobya. Yes. Amen. Napaka-importante po dahil marami nagkiklim na talagang nakikipag talagang dakdakan na siya ang nobya. Pero sino ba talaga yung nobya kinakailangan dumating na tunay? Yun. Ang sabi, kailangan may dumating na isang hindi lamang mechanics ang taglay. Yes. Sabi gano'n. Ang sabi rito, ang sabi pa, kundi pati na ang dynamics nito. Amen. Kasi walang halaga yung daldal lang ng daldal, mechanics lang. Tapos wala naman dynamics. Yun. Kaya puro basa lang ng basa. Naging matalino siya sa memoryan na niya yung ang sabi, basa. Wala, hindi sinama ni Pastor Hindi sinama. Magagalit na naman sa iyo, magtatapang ko sa iyo, hindi mo sinama. Ang sabi, na bumubuhay sa iglesyang iyan, ang kinakailan, kumikilos sa kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay. Malibang marating natin ang lugar na yon, malibang masumpungan natin ang lugar na yon. Kaya kinakailangan dumating tayo sa pulis. Yes. At sabi nga ng propeta, kinakailangan marating natin yung lugar na yon. Sapagkat talagang may nagpapakilos talaga. Minsan yung iba, nagpapakilos yung hugot lamang sa kanyang Isipan. Praise God. So, kinakailangan pala magkasama yung hindi lamang yung mechanics, pati dynamics. Amen. Ang sabi rito. Sabi ka, ano man napatunayan ng mga mechanics ay tama, kailangan may dynamics pa rin upang paganahin ito. Amen. Sabi riyan, dito na, akin nang inidiretso. At marami na pong sususok pula ito doon sa maraming na sabi na ng mga unang tumayo. Dito. At gaya na siya, bilang isang nobyo, ang nobya ay kailangan bumangon. Yes. Amen. Kailangan daw po itong bumangon. Pagkat ito'y bahagi niya. Amen. Right. Bahagi niya pala yun. Kinakailangan ito bumangon. Kaya kinakailangan nung may talagang lumabas na isang tunay na nobya. Amen. Praise God. At ito ay walang iba kundi ang manifestasyon ng katuparan ng lahat ng kapahayagan Amen. na ipinangusap ng lahat ng iba pang tungkol sa nobya. Yeah. Maipamalas lamang ito. Kung iyon ay gagawa ng isang bagay na kaiba sa nobyo, hindi iyon ang nobya. Yes. Kapag ka nagsasabing siya ay nobya, yan tama, siya ang talagang nakatumbok sa message. Pero kung gumagawa naman siya ng kaiba, hindi daw yun. Hindi yung nobya. Dahil talaga ang Diyos
sabi, magpapalabas yan ng talagang tunay na nobya. Yes. Praise God. Ito yung kabisado na rin po ninyo itong anong ito. Sa Tagalog po lang binasa. Sapagkat siya ay laman ng kaniyang laman, yung palang nobya, talagang walang pagkakaiba. Tama. Amen. Yeah. Amen. Laman ng kanyang laman. Oo. Buto ng kanyang buto. Buhay ng kaniyang buhay. Kapangyarihan ng kaniyang kapangyarihan. Siya ay siya. Yes. Kaya po yung kaninang nabanggit na kaninang quotation, yung sim power, sim yung sim lahat. Oo. Oo. Same life. Oo. Lahat yun. Oo. Sim word, sim spirit. Yes. Oo. Oo. Kaya, dito, hallelujah, ang sabi rito, gaya na ang lalaki at babae ay iisa. Amen. Alam natin na si Ibay kinuha talaga sa ilang tayo kinuha din sa tadyang ng ating Panginoon. Sa mga pinagmulan. Tama. Amen. Oo. At ang babae ay hinugot sa kaniyang tagiliran. Siya ang kumuha ng espiritu, ng pambabaeng espiritu mula sa kaniya. Ang laman mula sa kaniyang tagiliran. Ang bumuo sa kapwang mechanics at dynamics. Ang asawa, Yes. hallelujah, ang espiritu niya at ang laman niya. Yeah. At pagsamahin ito at bumuo ng mechanics at dynamics hanggang sa ang iglesia o ang mga tao. Ang ganon. Kaya nga po, kinakailangan daw na marating natin yung lugar na yon. Amen. Yes. Yung ilalabas ng Panginoon Diyos na kinakailangan bumangon na tunay na nubya sa unang Amen. panahon. Amen. Oo. Na inihalin ko pala ito, walang pagkakaiba kung ano yung nubyo, yun din ang nubya. Yes. That's right. Amen. Right. Same. O, same sila. Oo. Oo. Kaya, para bang ang anak ng baboy, baboy talaga. Kamukha talaga ng baboy. Diba? Anak ng aso, aso talaga. Ang aso, hindi mo pwedeng manganak ng hindi niya katulad. Yan, bata eh. O, ang anak ng tao, tao yan. Ang alam ng tao, tete. Pag anak ng Diyos, Oo yan. Diba? O, kaya nga, Diyos din yan. Tama. Amen. kaya nga kung dumating sa ating salita ng Diyos, Diyos ka. Yes, Oo, amen. tama. Ano lang tayo, pero huwag na tayo susubra sa ating kaisipan. Yes. Huwag na tayo magpapatong na sobra pa. Yeah. Doon sa sinabi. Tama. Yes. Oo. Tama. Nai-interpret pa natin yung ano pa dahil ang Diyos ang magpapalabas nito eh. Yes, Hindi na kailangan sa palatayanan lang ng tao. Tama, Yung kanya tama. sinabi. Yes, yes. Oo. Correct. Oo. Tama. Kinakailangan lang mangyayari yun. Yes. Hanggang sa ang iglesia ay maging kapwa dynamic at mechanics. Sabi ganito. At ang espiritu ng Diyos na nagpapakilo sa Kanya. Amen. Right. Kaya kung mechanics lang, wala naman nagpapakilo sa tao yan. Di mag-aano lang yan, magnangawa lang yung magnangawa yan. Puro basa lang ng basa yan. Basa. Coaching, walang gasolina. O wala, tama. O, useless. Sabi anong halaga noon? O, wala naman. Ay, ganon. Na, upang gawin ang mga bagay na ginawa niya. Kung ang tama niya, sabi nito, kung ang tama niya ay 16 na silindro, gayon din ang nobya. Amen. Ganon. Amen, sabi nito. Sapagkat sinabi niya sa Juan 14:12, hallelujah, ang sumasampalataya sa akin, ang mga gawang ginawa ko ay gagawin din naman niya. Hahanapin ito kasi sa huling panahon eh. At ito'y makikita lamang doon sa ipalalabas ng Diyos na tunay na nobya. Yeah. Oo. Hindi ito makikita doon sa ibang nagsasabing nobya. Oo. Dahil ang nagpapakilos dito ay yung talagang nobyo. Sabi kung hindi sinasabi ng nobyo, tapos ay Lisia sa sinasabi ng nobyo, hindi yun ang nobya. Yes. Ay, ganon. Tama. Oo. Pero kung ang nobya, kung ano yung sinasabi ng nobyo. Hallelujah. Ganun din sa mensahe, sa salita ng ating Panginoon. Kaya gumamit dito rin ng
propeta sa Juan 14:12, ang sumasampalataya sa akin, yung sumasampalataya, yung hindi sumasampalataya, hindi mangyayari yan sa kanya. Right. Ang mga gawang ginawa ko ay gagawin din naman niya. Ah. Kakargahan ko siya ng aking dynamics. Yun. Kaya ang Diyos ang gumagawa nun sa kaniyang mechanics. Diba? Na ang sanlibutan ay hindi ito makakayanan at babaguhin ko siya muli sa huling at babangunin ko siya muli sa huling araw. Iyan ang mensahe ng Pasko ng pagkabuhay, ang dynamics at ang mechanics sabay. Hallelujah. Ang mechanics na walang dynamics ay walang halaga. Yes. Gayon din naman ang dynamics na walang mechanics. Pwedeng hiwalay. Kaya hindi magkahiwalay. Kaya sabi, sabi ko, kung ano yung ginawa ng mga alagad, na talagang kahit hindi na nga sila nagdilians nung ano eh. Diba? Ng mga kamay nila. Yung madaanan lang nila, magaling. Hindi naman talaga sila yung nagpapakilos doon. Kanino lang. Kundi nasa kanila yung ano eh, yung talagang dynamics. Right. Magkaisa sila. Na gagawin din yung mga ginawa ng kanila ng ating Panginoon. Kaya itong mensahe, hindi lang sabi nga, itong mensahe ng propeta, hindi lang ito nananatili talagang litra, talagang may lalabas na nobya, nakikilos, na kung ano yung ipinagagawa ng ating Panginoon na kinakailangan natin. Kaya ako masaya talaga ako mga minamahal na kapatid. Hallelujah. Amen. Dahil kung ito'y mananatili lang litra, o mananatili lang mga talata, o mananatili lang quotation sa kada meeting, ay talagang meron sa huling panahon, ako naniniwala na talagang ang Diyos ay magpapalabas ng kanyang tunay na nobya na gagawa kung ano yung ginawa ng Amen. Right. At siguro tayo mga sa kanya, ano lang sinabi ng ating Panginoon, kasi yung iba papatong sa kanyang kasipay. Tingnan mo niya. Na parehas lang, Diyos na ako. Yung gano'n. Pwede na rin akong sambahin. Wala na yung pagpapatong na Wala na. Hayaan mo yung Diyos na hayaan natin yung Diyos na talagang pumilo sapagkat siya naman yung gumagawa ng lahat ng mga bagay. Kaya kung mapagsama-sama natin ito, ang lahat ng mga bagay, paniwala natin, talagang sabi ko ako ano yung sinabi ng ating Panginoong Jesucristo, kung ano sinabi ni Prophet Branham, kung ano yung ginawa din niya sa kanyang panahon. Sabi nga kung meron bang ministry ang nobya bago magkaroon ng rapture, meron daw. Anong ministry yun? Nagagampanan. Basa lang ba ng basa ng mga condition? No. Wala bang manifestation ng kapangyarihan ng ating Panginoon? Yung ating sinasalita? Di ba? Yung mga mahilig humayo. Kaya nga, nag-aayak, sabi nga, Pastor, dala pa natin yung first pool at saka second pool. Dahil kung hindi dala yan ng Panginoong Jesucristo, walang lalapit sa iyo. Kung titirahin mo kaagad yan, third pool. Ganon. Ay, ikaw yung third pool. Ikaw yung manifestation ng kanyang salita, tayo yung manifestation ng kanyang salita. Amen. Na nagdadala ng kanyang salita. Kaya ang salita ng Diyos, kapangyarihan ito eh. Right. May banal na Espiritu Santo. Kaya hindi ako naniniwala na mamemorya mo lang ang message, bride ka na. No. Mamemorya mo lang, magaling ka lang sa paglalatag, paghahain, okay ka na. Pero hindi yun ang aking paniniwala. Kung ano yung ating tinanggap na mensahe o salita ng Diyos, yun ang magkakaroon ng realidad, manifestation sa ating buhay. Kaya nga, yun ang aking nakitang paniniwala na hindi lang yung ganitong mga bagay. Pero ako masaya sa mga ganitong mga bagay na dinidiinan ng mga fivefold ministry ng mga lingkod ng Diyos, yun na talaga may mangyayari. May mangyayari talaga. Dahil yun yung revelation ng Panginoong Jesucristo. Hindi naman yung ibinalik lang tayo sa salita, i-restore lang tayo sa salita nang wala lang. Tapos
hindi na natin makita yung kung ano yung talagang kapangyarihan noong tinanggap nating mensahe o yung salitang ating pinanghahawakan. Kaya yun, doon lang muna na talagang ang sabi, she is him. Amen. Oo. Isa siya. Oo. Wag na lamang yung bigyan pa ng patong na kaisipan na mula sa ating kaisipan o idea. Ang ganun. Kaya, ang ganun lang muna mga minamahal na mga lingkod ng ating Panginoon. Walang tumonsa eh. Amen. Bumagay. Okay naman, ano? At tama naman yung mechanic dynamic. Yun daw sasakyan, sabi ni Pastor, yung sasakyan walang gasolina, kahit anong gawin mo, hindi ka. Sabi na ni Pablo, ang tao daw na walang espiritu ng Diyos, hayop nga ang sabi. Mamal. Kaya yung mga predestinado kasi, yung espiritu niyan, before the foundation, nandun na. Yes, sir. Binuhay lang nang narinig yung salita ng Diyos. Yes, correct. Predestinado yun. Tama. At sabi ron, hindi lang basta predestinado, yung mga nakatalaga sa pambuhay na walang hanggan. Mabigat yung binitiwang quotation sa Biblia. Magagawa din ninyo yung aking mga nagawa. Kahit gawin Na yun. higit pa sa aking ginawa. Yes, Lord. Ah. Bakit? Tayo kasi dinatna ng salita na sinabi ng mga Diyos. Hindi nga ito pwedeng baliin ang kasulatan. Ang pautusan, sabi doon. Kaya, tayo ba'y kakain na muna? Wala pa naman. 12 kasi. Basta rin. Wala pa naman. Wala pa naman. Pastor, ako naman. Kasi Ang layo mo eh. Kanina pa ako nagtatanong. Kanina pa yan ito. Okay lang, Pastor. Kaya lang, ang pangit ng ganyan. Ano? Hindi ako sangayon. Okay lang. Nagtapo na. Hindi, siyempre. Nagtataas ka lang. Hindi nakita siguro.